Paano nga ba nagagawa ng isang sulat kamay lang, 3 pahina lang, na yugyugin ang buong political landscape ng Pilipinas? Tatalakayin natin ngayon ang isang dokumento na grabe, naglalaman ng mga alegasyon na direktang nagbabanta sa mga pinakamataas na posisyon sa gobyerno natin. Eto talaga yung sentral na tanong, di ba? Paano ang isang 3 pahinang sulat mula sa iisang tao lang ay may ganitong bigat na kayang bantaan ng isang vice-presidente? Halika, alamin natin. Nagsimula ang lahat sa 3 simpleng bagay lang, isang bilanggo, isang panulat at, well, isang plano. Mga simpleng bagay na naging mitya ng isa sa mga pinakamalaking krisis sa politika sa panahon natin ngayon. Okay, so simulan natin sa mismong dokumento. Unang bahagi, ang tinatawag na 3-page bombshell. Ito yung sulat na biglang nagpabago sa buong kwento ng isang pambansang krisis. So, sino ba itong si Ramil Sir Ram Madriaga? Ayon sa mga dokumento ng kaso, siya raw ang self-confessed bagman ni Vice Presidente Sara Duterte. At take note, kasalukuyang siyang nakakulong sa kasong kidnapping. Pero ito ang twist, siya na yon ang star witness ng prosecution case laban sa Vice Presidente. Tingnan nyo kung gaano kabilis nangyaring lahat. April 11, isinulat ni Madriaga yung sulat mula sa kulungan. Kinabukasan lang, April 12, agad siyang tinawag na weakest link ng abogado ng VP. Tapos, the next day, April 13, biglang may nag-file ng petisyon, yung asawa ng VP, para harangin ang tax records. At sa April 14, testimonya na niya. Sunod-sunod ramdam mo yung pressure, di ba? Ngayon, punta na tayo sa pinaka-eksplosibong laman ng sulat. Ito yung tinatawag na Trojan Horse Plot. Isang mabigat na alegasyon na yung buong election daw noong 2022 ay binuo pala sa isang malaking kasinungalingan. Sinasabi raw sa sulat na yung Uniteam Alliance, isa lang daw yung patibong. May mas malalim na plano at dinisenyo to para matanggal sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. pagsapit ng 2025. Imagine, isang plano na nagsimula pa bago manalo. So, paano daw yung usapan? Ito yung mga detalye. Noong 2021 daw, kinumbinsi umano ni Marcos Jr. si dating Pangulong Duterte na si Sara bilang vice-presidente na lang tumakbo. Pero, ang tunay na plano raw, aakyat si Sara Duterte sa pagkapangulo kapag napatalsik na si Marcos sa 2025. At ang goal, syempre, para maipagpatuloy ang kontrol ng pamilya Duterte sa gobyerno. At eto yung pinakamalaking twist. Sinasabi sa sulat na alam pala mismo ni Marcos Jr. ang planong ito. Kung akala niyong matindi na yon, well, dito pa lalong nagiging parang pelikula ang lahat. Mula sa isang political conspiracy, aakyat na tayo sa isang detalyadong plano ng kudeta na tinawag pa ngang assassination menu. Ayon sa sulat, may 5 hakbang daw ang plano. Una, sabotahe. Gagamit ng mga insider para gumawa ng issue ng korupsyon. Pangalawa, impeachment. Legal na paraan. Pero pag pumaya yan, step 3. Assassination, sa pamamagitan daw ng lason o iba pang paraan. Pang-4, people power na pangungunahan daw ng mga Duterte. At ang grand finale, isang pag-atake sa Malacanang. Para lang mas maintindihan natin kung gaano ito kaseryoso, basahin natin yung isang linya, direkta mula sa sulat. Sakaling tumanggi si BBM na igalang ang kasunduan, dapat isaalang-alang ang mga pambihirang hakbang tulad ng impeachment, pagpaslang sa pamamagitan ng lason o anumang paraan. Grabe, yan mismo yung mga salitang ginamit. Dito ngayon, papasok yung medyo nakakalitong parte, yung tinatawag nating weakest link paradox. Kasi yung sinasabi nila sa publiko, parang salungat sa mga ginagawa nila behind the scenes. Sa harap ng kamera, itong sinasabi nila. Ayon sa abogado ng vice-presidente, hindi kami nababahala, alam namin na kasinungalingan ng kahit anong sabihin niya. Malinaw, di ba? Parang wala lang yan. Pero, eto yung pero. Tingnan natin ang ginawa ng kampong hindi nababahala. Nag-file sila ng 58 pahinang petisyon sa Korte Suprema para ipatigil yung hearing. Nag-file ng isa pang last-minute petition para harangin yung tax records. May alegasyon pa ng alok na 500 million hanggang 1 billion para sa pananahimik niya. At sinampahan pa nila ng hiwalay na kasong perjury yung testigo. Parang ang daming ginagawa para patahimikin ang isang taong sinasabi nilang sinungaling lang, di ba? So i-connect natin lahat to. Paano ba umuugnay itong sulat sa mismong impeachment case at sa mga datos na pwede nating i-check? Dito na papasok yung tinatawag na impeachment reckoning.
So tandaan natin, may tatlong pangunahing basehan yung impeachment. Una, yung di umano'y maling paggamit ng confidential funds. Pangalawa, yung di umano'y assassination plots. At pangatlo, yung di umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Itong sulat ni Madriaga, diretsyong-diretso yung tama sa pangalawang paratang. At pagdating naman doon sa unexplained wealth, ito yung numero na kailangan yung tandaan, 1,120%. Isipin nyo yun. Yan daw ang itinaas ng declared net worth ni Sara Duterte mula 2007 hanggang 2024 based sa mga pampublikong dokumento. At para mas makita nyo, ito yung itsura niyan sa graph. Mula sa P7.2 million noong 2007, biglang talon sa P88.5 million pagdating ng 2024. Kitang-kita sa graph kung gaano kalaki yung tinalon, no? At ito pa yung isang bagay na medyo nakakalito. May mga parte kasi sa kwento ni Madriaga na, totoo, tugma sa public record. Sabi niya, pinayuhan niya si Duterte na gumawa ng sariling security unit. Well, totoo yon, merong VP-SPG. Sabi niya, sa Camp Aguinaldo dapat, at nandoon na ang headquarters nila. Yung mga taong binanggit niya, sila nga ang nasa pwesto nung panahong yon. So, may mga parte ng kwento niya na verifiable. Kaya dito talaga umiikot yung buang gulo. Sa isang banda, ang sabi ng isang kampo, sinungaling siya. Pero yung mga kilos nila, parang sinasabi na, baka natatakot silang nagsasabi siya ng totoo? Kaya, ang tanong na iiwan natin sa inyo ay ito. Sa paningin ng depensa, siya ang weakest link. Pero sa sulat niya, may plano raw para pabagsakin ng Estado. Alin sa dalawang version na to ang paniniwalaan ng isang impeachment court? Kasi kung anuman ang maging sagot dyan, yon ang posibleng magtagda ng susunod na kabanata para sa bansa.